Chapter 8. Yes, I am. Tatlo na rin lang naman kami nina Mama at Chase. Kaya ginagawa ko ang lahat para maging magaan ang buhay namin. Leon stretched his hand para mahawakan ang kamay ko. The more I know about you, the more I admire you. Pabiro ko siyang hinampas sa braso. Well, akala ko nga ito yung magiging rason para layuan mo ako. Umiling siya at kinuha pa ang isang kamay ko para mahawakan niya. I like you, I admire you because it's you. Hindi naman mahalaga para sa akin kung mahirap ka o mayaman, salamat. Pero marami ka pang malalaman sa akin. Hindi lang iyan. Kumunot ang noo niya at nag-isip. Ano pa bang dapat kong malaman bukod sa magaling kang mag-taekwondo? Hindi ko naiwasang matawa nang maalala ang ginawa ko sa kapatid niya. Pagkatapos naming mag-ikot sandali sa labas ay inihatid niya na ako muli sa lobby ng hotel. See you later. Tanong niya, halos ayaw pa niya bitiwan ang karne ko. Dahil marami ng tao sa lobby ay halos lahat ng mga ito ay nakatingin na sa amin. See you later. Hinayla pa niya ako sa kaniyakap bago muling nagpaalam. Nang makita kong umalis ang sasakyan niya ay doon na ako nagdesisyong maglakad patungo sa elevator. Babalik na ako sa kwarto namin para i-check ang damit na ipinadala sa amin ni Eunice. Sa wakas bumalik na rin ang prinsesa, bungad sa akin ni Sir Troy pagkapasok ko. Kumusta ang beach date? Tanong niya pa habang abala sa pagtitipa sa kanyang laptop. Kumunot ang noo ko. At paano niya naman iyon nalaman? Stalker ba kita? Sinundan mo ako no? Nagangat siya ng tingin at pinagtaasan ako ng kilay. Nababaliw ka na. Ngumuso ako. E paano mo nga nalaman? Habang nagkakape ako ay dumungaw ako sa bintana kanina. Muntik ko pang may buga ang kape sa bibig ko dahil nakita ko kayong naglalandian sa dalampasigan. Mabilis akong naglakad patungo sa bintana. Nang hoiin ko ang kurtina ay saka ko lang na-realize na tama siya. Mula nga rito ay tanaw ang mga taong naglalakad sa seashore. Landian talaga. Ang harsh mo namang magsalita. He scoffed. What do you expect from me? That I would sugarcoat my words para maging masaya ka. Asa ka. Umiling na lang ako. Ano pa nga bang aasahan ko sa lalaking ito? Nang bumaling ang tingin ko sa dalawang box na naroon ay excited akong naglakad patungo sa mga ito. Akin yung black, sayo yung pastel blue. Copy boss, sabi ko saka sumaludo pa sa kanya. Mabilis kong binuksan iyong box na pastel blue ang kulay. Nang makita ko ang laman nito ay bahagyang nanlaki ang mata ko. Nagmadali kong inilabas ang laman ng kahon. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang damit. Parang pang princess. Ang ganda, saad ko saka humarap kay Sir Troy. Napatingin naman siya sa damit na hawak ko. Tumanggo naman siya. Yung tipong aprobado niya ang disenyo at kulay nito. Pastel ang color. Bagay sa'yo dahil maganda ang complexion mo. Ibinaba ko ang damit na hawak at nag-thumbs up sa kanya. Napailing na lang siya at muling nagtipa sa laptop. Ano ba yan, araw na ng kasal ni Richard, nagtatrabaho pa rin siya. Halatang abala rin siya dahil panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Mukhang may hinihintay na reply. Paimple kong anabangan ang pagtunog ng kanyang phone. Medyo matagal ang interval kumpara kanina. Paimple akong naglakad patungo sa kama para tupiin ang kumot na ginamit niya kanina. Nang biglang umilo ang kanyang phone ay mabilis ko itong kinuha. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig ang narinig ko. Luis, akin na yan. Sigaw niya habang hinahabol ako. Sino munang kachat mo? Tanong ko sa kanya habang patuloy pa rin sa pagkatakbo. Dahil magaan lang ako, mas mabilis akong nakakakilos kumpara sa kanya. Gayunpaman ay mabilis pa rin ang kilos niya. Mukhang ayaw niya talagang mabasa ko kung anong nasa loob ng phone niya. Nang mapatingin ako sa pintuan ay mabilis naman siyang umiling. Nasa kabilang dulo kasi siya ng kwarto kaya kung tatakbo ako patungo sa may pintuan ay mauunahan ko siyang makalabas. Luis, sinasabi ko sa'yo, umayos ka. I sticked out my tongue and immediately ran towards the door. Hindi ko na naisara iyon dahil baka mahuli niya ako agad. Nakapaang lumabas ako at nagtatakbo sa hallway. Rick, hello Luis. Bumalik ka rito. Muli akong lumingon kung saan siya banda. Nang makita kong malayo siya sa akin ay nagpahinga ako sandali. Sumandal ako sa wall na malapit sa elevator at binuksan muli ang cellphone niya. May password iyon kaya tumingin ako sa kanya. Talaga naman, marunong na siyang maglagay ng password ha.
Samantalang dati hindi naman siya naglalagay ng ganoon. Tumakbo ako ulit habang iniisip kung anong pin ng kanyang phone. Anong password nito? Sigaw ko sa kanya. Asa kang sasabihin ko sa'yo. Nakailang subok na ako pero hindi pa rin tama iyon. Huling subok na lang at talagang mabablock na yung phone niya. 4 na numbero lang ang kailangan doon. Kailangan may tama ko na ito. Pumikit ako at sinubukang i-type roon ang 2 numero ng aming birthday. Ginamit niya na rin kasi yung password dati noong mahilig pang makialam si Rio ng kanyang phone. Dahan-dahan pa ang pagpindot ko para hindi ako magkamali. Pumikit pa ako pagkapindot ko ng huling numero. Halos mapatalon ako nang bumukas ang kanyang phone. Ang kaso, sobrang lapit niya na sa akin. Tatakbo pa sana ako nang bigla niyang mahawakan ang kwelyo ng damit ko sa likuran. Bago pa man niya naagaw ang phone niya sa kamay ko ay nakita ko ang pangalan ng nag-text sa kanya. Nang pakiramdam ko ay masasakal na ako ay hinampas ko ang kanyang kamay. Kung hindi pa ako inubo ay hindi pa niya ako bibitawan. Napahawak ako sa leeg ko at napaupo sa sahig habang kinakalma ko ang sarili ko. Anong nangyari sa inyo? Sabay kaming napalingon kay Richard na gulat na nakatingin sa amin, lalo na sa akin. Umarte ako na inuubo-ubo pa. Nilalapastangan niya ang pagkatao ko. Nag-iinarte kong sambit sabay turo ko kay Sir Troy. Inis na sinaman ako nito ng tingin at umamba pang susuntukan ako. Hamarang lang si Richard kaya tuluyan siyang lumayo sa akin. Kita mo, ang sama ng ugali ng pinsan mo, lako naman pakialamera. Ganti niyang sambit. Nang maglakad ito pabalik ng kwarto ay saka naman ako tumawa ng tumawa. Hindi naman alam ni Richard kung anong i-react niya. Ano bang nangyari? Tanong niya sa akin. Dahan-dahan akong tumayo at pinagpag ang Q-itan ng suot kong tekong. Pinagmasdan ko naman ang boss ko na naglalakad pabalik ng kwarto namin. Yung pinsan mo, may jowa na yata. Napatingin din sa kanya si Richard. Umiling-iling naman ito. Imposible. Hindi pa siya nakaka-move on kay Leah, sambit nito sa akin na para bang siguradong sigurado ito sa kanyang sinasabi. Hiba't balikat lang ang iginanti ko at naglakad na pabalik sa kwarto namin. Nang mapansin kong nakasunod sa akin si Richard ay napahinto ako. Bakit ka sumusunod sa akin? Crush mo ba ako? Pinagtaasan lang ako nito ng kilay at pabirong sinuntok sa braso. Tumawa naman ako. Sinusundo kita para maayusan ka na. 10:00 dapat ay nasa simbahan na tayo. Napatingin naman ako sa wristwatch ko at nakitang 8:30 na. Nagmadali ako sa pagtakbo sa kwarto namin para kunin ang gamit ko. Ang kaso, nang subukan kong buksan ito ay saka ko lang natentong nakalock ito mula sa loob. Sir Troy, buksan mo to, sigaw ko sa labas at ilang beses na kinatok ang pinto. Naiiling na kinuha ni Richard ang phone niya sa kanyang bulsa para tumawag ng rescue. Kailangan kasing makuha ang damit sa loob kundi wala akong gagamitin. Nang dumating ang lalaking staff ay si Richard na ang nagbukas ng pinto. Sinabihan niya akong manatili na lang ako sa labas dahil baka sabunutin ako ni Sir Troy pag ako pa ang pumasok doon. Isang beses lang akong sumilip sa loob at nakita ko siyang abala sa kanyang laptop. Pogi, sigaw ko sa kanya. Hindi siya humarap sa akin, bagkus ay itinaas niya lang ang kanyang middle finger. Narinig ko ang mahinang halakhak ni Richard. Paglabas nito ay inabot nito sa akin ang sling bag ko kung saan naroon ang phone ko at ilang importanteng gamit. Iniabot niya rin sa akin ang tsinelas ko. Ang box naman ay ipinabitbit niya sa staff. Bago pa kami umalis doon ay muli kong sinilip si Sir Troy. Akala ko ay busy pa rin siya pero pagtingin ko ay wala na siya sa kama. Nagulat na lang ako nang may humila sa bangs ko kaya napasigaw ako. Binitawan niya rin naman ito agad. Bading, sigaw ko saka lumayo sa kanya. Akmang lalapit pa siya sa akin ng hamarang muli si Richard. Ano ba kayong dalawa, utang na loob, maging mature naman kayo kahit ngayong araw lang. Sumimangot ako at hindi na tiningnan ang pagmumukha ni Sir Troy. Pangit, sigaw ko sa kanya. Ikaw rin naman, magsasalita pa sana ako nang bigla akong hawakan ni Richard sa braso at hinayla papasok ng elevator. Bagay na bagay po sa inyo ang damit, ma'am, saad ng babaeng makeup artist hairstylist na nag-aasikaso sa akin. Kalalabas ko lang ng fitting room nang salubungin ako nito. Bakas sa kanyang mata ang pagkamangha.
Pertido wala ka pang make-up niyan ma'am pero mukhang good to go na. Ngumiti ako sa kanya at naglakad patungo sa upuan na may salamin sa harap. Hindi ba magugusot ang damit ko kapag umupo ako rito ng matagal? Curious na tanong ko. Umiling naman siya. Hindi naman po tayo magtatagal, ma'am. Light makeup lang po ang ilalagay ko sa inyo dahil maputi po kayo at pantay naman po ang kulay nyo. Tapos yung buhok po ay hahayaan lang nating nakalugay pero yung bandang dulo ay kukulutin natin. Nako, excited na ako sa outcome ng hitsura nyo para sa wedding, ma'am, napapalakpak na sambit nito. Napangiti lang ako. Bihira rin lang kasi akong umattend ng mga kasal at event na formal. Kung dumating lang yung bridesmaid na dapat ay kapartner ni Leo N ay paniguradong wala ako rito. Guest lang naman talaga kami ni Sir Troy at hindi ko inexpect na makakasali ako sa entourage nang wala sa plano. Gaya ng sinabi ng stylist ay simpleng ayos lang ang kanyang ginawa sa akin. Sa buhok ko ako natuwa dahil sa buong buhay ko, ngayon lang nito naranasang maging kulot ang bandang dulo. Ang lipstick ko naman ay light lang din, layong hindi mo aakalaing may lipstick dahil parang natural lang ang kulay nito sa labi ko. Ang ganda niyo po. Ngayon ko lang naranasang hindi mahirapan sa pagme-makeup. Nakangiting sambit ng makeup artist. Suotin niyo na po ang heels niyo, ma'am. Akmang maglalakad na ako patungo sa sofa kung saan naroon ang box at ang heels na kasama ng damit ko nang biglang may kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay bumulaga sa akin ang mukha ni Sir Troy. Bihis na rin ito. Napangiti ako sa kanya nang makita ang ayos niya. Lahat talaga ng kanyang suotin ay bagay sa kanya. Nang tumitig siya sa akin ay unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Mukha kang tao ngayon, himala. Sinaman ko siya ng tingin. Nang makitang hindi pantay ang pagkakasuot niya ng necktie ay lumapit ako sa kanya para ayusin iyon. Habang sinisikipan ko iyon ay napansin kong titig na titig siya sa akin. Kung ano man ang binabalak mo, utang na loob, huwag ngayon. Natatakot ako sa mga tingin mo. Baka bigla mo nalang hilahin ang buhok ko. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa. Ma'am Luis, aalis na po ako. Sa kabilang room naman po ako mag-aayos. Kapag po kailangan nyo ng retouch, pwede nyo po akong tawagan, ito po ang number ko. Saad nito saka inabot ang kanyang business card. Nagpasalamat ako sa stylist at inihatid pa ito sa pinto. Pagbalik ko naman ay nakita kong hawak na ni Sir Troy ang pares ng heels na susuotin ko. Come here, Anya. Naglakad naman ako papalapit sa kanya. Upo ka. Anya saka itinuro ang sofa. I did what he asked. Pagkaupo ko ay nabigla ako nang makita siyang lumuhad sa harapan ko. Marahan niyang kinuha ang paa ko at pinagpag ang talampakan yun bago isinuot sa akin ang unang pares ng heels. Ganoon din ang ginawa niya sa isa pa. Kaya ko namang gawin iyan. Sambit ko. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ang may nakawalang paro-paro sa sikmura ko. Ano ba itong pakiramdam na ito? Anong pakiramdam na pinagsisilbihan ka, mahal na prinsesa? Sinimangutan ko siya. Tumawa naman siya at inilahad ang kanyang dalawang kamay sa harap ko. Masayang tinanggap ko iyon. Nang makatayo ako sa sofa ay sakto namang kapapasok pa lang ni Leon. Napahinto siya nang makita ang hitsura ko. Huwag kang mag-assume na nagagandahan siya sa iyo ha. Ang totoo niyan, gulat lang siya kasi sa wakas nagmukhang tao ka. Inis na hinampas ko si Sir Troy sa balikat. Bumati naman ito kay Leon bago nagpaalam ng mauuna siyang lumabas. Marahang naglakad papalapit sa akin si Leon. Ang ganda mo, napalunok ako dahil sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Ang gwapo niya, bagay na bagay sa kanya ang suot na damit. Ang ganda-ganda mo, aniya saka mas lumapit pa sa akin at pinagmasdan ang kabuuan ng mukha ko. Pumungay ang mga mata ko nang makitang unti-unti niyang inilapit ang kanyang labi sa akin. Nang maglapat ang aming mga labi ay tuluyan na akong napapikit. Hindi naman tumagal ang halik na iyon. Agad din siyang humiwalay sa akin at hinawakan ang dalawang kamay ko. Pwede ba kitang ligawan ng formal? Napaturo ako sa sarili ko. Ako, liligawan mo. Seryoso ka? Gulat na tanong ko. Bakit hindi? Balik tanong niya sa akin. Oo nga naman, bakit hindi? Nabibilasan ka ba sa nangyayari sa atin? Tumanggo naman ako. Totoo namang mabilis ang lahat pero pakiramdam ko ang normal lang ng ganito. Siguro may ibang magkasintahan din naman na sa ganitong paraan din nagsimula. Ayaw mo ba?
Alang-in ang tanong niya. Tumawa naman ako. Ako pa talaga ang aayaw. Pakiramdam ko nga ay naka-jackpot ako rito kay Leon. Pumayag nga ako na magpahalik sa'yo, ang magpaligaw pa kaya. Leon chuckled. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil iyon. Let's go. Let's go. Pagdating namin sa lobby ng hotel ay marami ng mga taong may mga dalang kamera at kumukuha ng litrato sa mga bridesmaid at groomsmen na naglalakad patungong main gate. Oh my gosh, Luis. Mabilis na yamakap sa akin ang mommy ni Leon nang makita ako nito. Ang ganda mo. Ang ganda-ganda mo. I waved my hand playfully in front of her. Hindi naman tita, medyo lang po, natatawang sambit ko. Maging si Tita Janina ay natawa sa sinabi ko. Leon held my hand once again at inalaya na makapasok sa front passenger seat ng kanyang sasakyan. Umikot naman siya agad at nagmadaling sumakay ng driver's seat. Let's go to the church. Pagdating namin sa simbahan ay agad na nagsilapitan sa amin ang ibang bridesmaid at groomsmen. Kakilala pala ng lahat si Leon. Nakipag-fist bump pa siya sa mga lalaki. Habang ang mga babae naman ay nakikipagkilala sa akin. Hi, you're Luis right? Tanong ng isang matangkad na lalaki na ngayoy katabi ni Leon. Tumango naman ako. Thivo, Leonel's friend. Saad nito sabay lahad ng kanyang kamay sa akin. Nang akmang hahawakan ko na ito ay agad na hinarang iyon ni Leon. Bro, what the hell? Ngumisi si Leon at tinulak ito papalayo. Your girlfriend is in there, sabi nito sa lalaking nagngangalang Ivo. Tumawa lang ako sa ginawa niya. I know what he's doing. He's being protective and territorial kahit hindi naman kailangan. Nang makita kami ng mommy ni Leon ay tinawag kami nito. Paglapit namin sa kanila ay ipinakilala ko nito sa kanyang mga kaibigan. I haven't had the chance to speak dahil tuwang-tuwa si Tita Janina na magkwento sa kanyang mga kaibigan. Leon's holding my hand all the damn time. Halos ayaw nga niyang bumitaw. Bitaw muna tol. Hindi naman maglalaho bigla si Luis kapag binitawan mo. I smiled at one of his friends' remark. Kami ang nauna sa entourage at kapag nakarating na sa exact place, kailangang maghiwalay sa buong wedding mass. Si Sir Troy naman ay nasa bandang aisle nakaupo kaya nakikita ko siya kapag may itini-text siya. Dahil walang pinipiling lugar ang pagiging salbaha ko ay kinuha ko ang phone ko at sinubukang i-dial ang numero niya. Nang makita niyang umiilaw iyon ay agad siyang napatingin sa akin at ngumisi. He waved his phone and low-key showed me how he ended it. Napailing na lang ako sa ginawa niya. Imbes na asarin siya ay nag-focus na lang ako sa pakikinig sa sinasabi ng pari. Hi, ano kayang pakiramdam kapag naroon ka na sa harap ng pari kasama ang mapapangasawa mo? Kahit na 27 na ako, hindi ko pa rin talaga makita ang sarili ko na kinakasal. Baka dahil nasa point pa ako ng buhay ko na ang focus ko ay na kay mama at Chase pa. Kahit ilang beses akong pinagsasabihan ni mama na mag-boyfriend na ako, hindi naman ako nakikinig. You may now kiss the bride. Saad ng pari. Lahat ng bisita sa simbahan ay tumayo para tingnan ang kissing scene ni Richard at Eunice. Ang iba ay kinuhanan pa ang mismong part na naghahalikan sa harapan iyong mag-asawa. Uy, naiinggit siya. Inis na nilingan ko si Sir Troy na nasa likuran ko na at kumukuha ng picture. Inirapan ko siya. Sino kaya sa ating dalawa ang gusto ng ikasal? Bakit may jowa ba ako ha? Pinagtaasan niya ako ng kilay at ngumuso sa lalaking abala sa pagpalakpak. Yun ba, hindi mo pa jowa? Ngumuso ako at umiling. Hindi pa. Pero kung talaga ibibigay ni Lord, edi ay push natin. Sayang ang pagkakataon. Hindi pa. Weak mo naman, Luis. I scoffed and pinched his waist. Napa-array naman siya sa ginawa ko. Alam kong gustong gusto. Niya na akong saktan ngayon but he can't dahil maraming tao sa paligid. Pasalamat ka at wala tayo sa hotel. Nginisihan ko siya. Edi salamat po. Sinaman niya naman ako ng tingin. The kiss took longer than I expected. Mukhang aliw na aliw sa halikan itong si Richard at Eunice. Mukhang walang balak bumitaw sa isa't isa. Tama na yan. May honeymoon pa, dinig kong sigaw ng isa sa mga groomsmen. Nagtawanan naman ang mga guest. Nang lumabas na kami sa simbahan ay si Sir Troy pa rin ang kasama ko. Si Leon kasi ay mukhang abala sa pakikipag-usap sa iba pang bisita.
Gusto mo bang sumabay sa akin? Tanong naman ng boss ko. Kay Gahayeko ay nakatingin din siya kay Leon. Mukhang nakalimutan ka na ng lalaki mo. May halong pang-aasar na sambit niya sa akin. Nginisihan ko naman siya at nagmadaling pumasok sa front passenger seat ng kanyang sasakyan. Kailangan pa ba iyong sabihin? Alam ko na. I can truly understand that, pero sino ba namang hindi maiinis na hindi ako inisikaso ni Leon? Huwag ka nang sumimangot dyan, pumapangit ka, hindi ko nanilingon si Sir Troy dahil alam ko namang aasarin niya lang ako. Alam ko namang wala pang kami ni Leon, pero bakit naman ganoon? Hindi man lang niya naisip na ako yung kasama niya kanina. Mukhang masayang masaya pa siya makipag-usap doon sa isa pang babae na kasali rin sa entourage. Alam mo Luis, mas makabubuti kung huwag kang mag-expect ng sobra sa kanya. You just met him pero ang bilis mong maapektuhan pagdating sa kanya. Met him pero ang bilis mong maapektuhan pagdating sa kanya. Humugot ako ng malalim na hininga at bumaling kay Sir Troy. He's a rich and handsome young bachelor, Luis. Expect that a lot of girls will do everything to get his attention. If he likes you and respect your feelings, edi mabuti. Pero kapag hindi naman, you know what to do. I don't know what to say. Pakiramdam ko ay nag-o-overthink ako. Buong biyahe patungong reception ng kasal ay nakatanaw lang ako sa mga nagtataasang puno. Pagkarating namin sa Nakpan Beach Resort na pag-aari ni na Leon ay parang ayaw ko nang bumaba. Ano, ayaw mong bumaba? Napalabi ako kay Sir Troy at saka umiling. Mauna ka na roon. Susunod na lang ako. Kumunat ang kanyang noo at sinaman ako ng tingin. Affected ka talaga kasi nakalimutan ka niya. May halong pagkagulat na tanong ng boss ko. Hindi ba halata? Bakit? Mukha ba akong nagjo-joke? Inirapan ko siya ay iniwas ang tingin sa kanya. Bahala siya riyan. Sinabi ko nang mauna na siya, parang walang narinig. Mukhang may plano pa siyang asarin ako. Rickhala Luis, tara na. Ano naman kung hindi kanya naalala? Nandito naman ako. Ako, palagi kitang maalala. Napanguso ako at muling humarap sa kanya. Talaga? Tanong ko sa kanya sa mahinang boses. Oo naman. Sa pangit mong iyan, talagang maaalala kita, aniya saka tumawa. Pasalamat siya ay malayo siya sa akin, dahil kung nagkataong malapit lang siya ay talagang sinabunutan ko na siya. Salamat ha, ang helpful noong sinabi mo. Inis kong sambit at padabog na bumaba ng kanyang sasakyan. Huwag ka nang umarte riyan, hindi bagay sayo. Naglakad siya palapit sa akin at bahagya akong nagulat nang ailahad niya sa akin ang kanyang braso. Let's go inside. Baka kanina pa tayo hinihintay ng iba nating kakilala. Pinanangkitan ko siya ng mata. Sira, wala tayong ibang kakilala rito. Tumawa naman siyang muli. Ay wala ba? Nairap naman ako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin dito sa boss ko. May pagkakataong okay naman siya, may pagkakataon ding para siyang nahipa ng hangin at nagiging baliw. But then, even though he's like that, alam kong kahit anong mangyari, hindi niya ako makakalimutan. Kanina pa kita hinahanap. Napasimangot ako nang marinig ang sinabi ni Leon. Pagkapasok namin ni Sir Troy sa mismong venue ay nabigla ako nang makita kong tumatakbo siya palap sa akin. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga tao sa paligid. Karamihan kasi ay naroon na. Hindi naman ako aware na ang bibilis pala ng takbo ng mga sasakyan nila. Akalain mo nga namang nauna pa sa amin si Leon dito habang nauna kaming umalis ng church. Hindi ako umimik sa sinabi niya. Nanatili ang tingin ko sa ibang panig ng venue at nagpanggap na hindi ko siya nakikita kahit na nasa harapan ko lang siya. Luis, he called for my name apologetically. Kinalbot ko naman si Sir Troy na nasa tabi ko. May naririnig ka bang tumatawag sa pangalan ko? Tanong ko sa kanya. It's not that I am making fun of Leon. Gusto ko lang maramdaman niya ang paghihiganti ng isang taong iniwan at kinalimutan. Alam kong ang oo ng ganap ko rito ngayon kaso hindi ko pa rin matanggap na inuna pa niyang makipagtsikahan doon sa mga friends niya. Well, understandable kasi nga friends niya. Ano niya nga ba ako? Wala, hindi naman kami friends. At hindi rin ako papayag na maging friends lang kani pagkatapos ng nangyari. Ano yun? Nag-kiss kayo tapos friends lang. A friendly kiss. Luis naman aniya pa. May bahid ng pagmamakaawa ang boses niya. Huwag kang isip bata, Rickhala.
Kausapin mo kaysa nagkakaganyan ka, saad ni Sir Troy sabay tulak sa akin palapit kay Leon. Nako naman, kung pwede lang talagang magmura sa harapan nilang dalawa ngayon, ginawa ko na. Bakit naman kasi siya nanunulak? Alam niya namang heels ang suot ko ngayon. Paano na kapag sumubsob ako sa sahig? Sinaman ko ng tingin si Sir Troy. Nang makita ko siyang naglalakad palayo ay saka ako natauhan. Tama ba namang iwan sa lalaking iniwan ako kanina? Akala ko ba hindi niya ako iwan? Kahit kailan talaga. Luis, galit ka ba sa akin? Inismiran ko si Leon na nasa harapan ko. Hala, do I know you? Mabilis kong hinawakan ang bandang lelayan ng suot kong dress at naglakad para habulin si Sir Troy. Through my peripheral, nakita ko siyang sumusunod sa akin. Wala na akong pakialam kung pagtinginan kami ng mga tao. Gusto ko lang makalayo sa isang katulad niyang nang iiwan sa ere. Rick Luis Dizon. Napahinto ako sa paglalakad nang marinig kong isinigaw niya ang pangalan ko. Lahat ng taong naroon ay tuluyan ng bumaling sa amin. As in lahat. Kabilang na ang bride at groom na uupo na sana sa kanilang designated seats. Sinigawan niya ba ako? O isiigaw niya ang pangalan ko? Kasi alam kong magkaiba yun. Sorry na, sabi niya habang naglalakad papalapit sa akin. Sandali akong sumulyap kay Sir Troy at nakita kong nilang itong umupo sa upuan. Muli akong bumaling kay Leon na ngayon ay may hawak ng bouquet. Okay, bakit may ganito? Anong nangyayari? Bigla akong kinabahan nang biglang tumutok sa akin ang spotlight. Ano ta? Bakit may ganito? Narinig ko ang mahinang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Ang iba naman ay nakangiti at halatang kinikilig. Sorry na kung nakalimutan kita. Actually hindi naman talaga kita nalimutan. I had to talk to my friends to catch up with them for a little while. Hindi ko naman alam na nakalabas ka na. I was so careful not to roll my eyes at him. Will you accept my sorry? Tanong niya sabay lahad sa harapan ko ng bouquet na hawak niya. I bit my lower lip and accepted the flowers. Isang malakas na, ay, ang namayani sa loob ng venue. Leon's friends are teasing him dahil sa ginawa niya. Naiinis ako sa kanya pero at some point, I'm thankful he admitted what he did immediately. Hindi niya naman kailangang gawin ito. Nakakahiya na makita pa ng ibang bisita ang nangyari. Baka isipin ng iba na ang arte ko. Aaminin ko na maarte ako pero hindi yung maarte na kailangan ng public apology from a certain person. Okay na, hind mo naman kailangang gawin ito. Ngumiti siya sa akin at inilahad ang kanyang kanang kamay sa harap ko. Ehem. Mic test. Excuse me lang ha. Kami po ni Eunice ang ikinasal dito kaya kung okay lang po, pwede na po bang pakibalik sa amin yung spotlight? Nalulugi po kaming mag-asawa. Kami po kasi ang nagbayad niyan. Pabirong sabi ni Richard kaya naman nagtawanan ang lahat. Hindi ko na rin asang mapangiti. Binansagan tuloy kami ng mga tao na scene stealer. Sa iisang upuan lang kami ni na Sir Troy umupo. Nasa kanang gilid ko si Sir Troy, habang nasa kaliwa naman si Leon. May mga kasama pa kami sa table na kaibigan ni Leon. Ipinakilala niya sa akin ang mga iyon kanila lang pero ang bilis kong naklimutan ang mga pangalan nila. Kaya sa tuwing tatanungin ako noong isang kaibigang babae ni Leon, ngiti at tangulang ang sinasagot ko. Naging maayos naman ang unang bahagi ng programa. May surprise number ang bride at groom sa isa't isa. I didn't expect that Richard would dance in front of her newly wedded wife. I never knew that he was a terrible dancer. Kung si Sir Troy ay panay ang tawa, ako naman ay iling na lang ang ginawa sa isang tabi. Ang lakas ng loob ni Richard, tatawa-tawang sambit ni Sir Troy sabay hampas sa braso ko. Sinaman ko naman siya ng tingin dahil sa ginawa niya. Bakit? Tanong niya, tumatawa pa rin. Kapag ako hinampas ko mukha mo, huwag kang magrereklamo ha. Agad naman niyang inilayo ang kanyang kamay sa akin. Sanggit, bulong niya pa. Akala niya naman hindi ko iyon narinig. Okay, oras na po para magtipon ang lahat ng dalaga sa venue. Maghahadges na po ng bouquet ang bride. Agad na tumayo ang dalawang babae na kasama namin sa iisang table. Sabay-sabay pa silang lumingon sa akin para yayain ako na sumali. Umiling naman ako. Wala naman akong hilig dyan. Isa pa, hindi naman ako naniniwalang kung sino ang nakasalo nyon ay ang sunod na ikakasal.
Sige na Luis. Huwag kang maarte, hindi ka maganda. Inis akong tumayo dahil sa sinabi ni Sir Troy. Hi, hindi ko talaga alam kung bakit ako pumapayag na ginaganito lang ng boss ko. Parang gusto ko na lang talaga mag-resign pagbalik namin ng Metro Manila. Hinayla pa ako nung dalawang babae sa bandang likuran. Ready na? Tanong naman ni Eunice. Bumantong hininga ako. Wala naman akong planong saluhin yun kung sakali kaya bahagya akong lumayo sa mga babae. Doon ako pumwesto sa pinakadulo. Ang kaso, kung saan naman ako naroon, ay doon bumulusok ang bouquet ni Eunice. Wala tuloy akong choice kundi saluhin iyon. Napalakas ba ng hagis ni Eunice kaya sa akin napunta iyon? Lahat ng mga babae ay napatingin sa akin. Paglipas ng ilang segundo ay sunod-sunod na palakpakan mula sa mga tao ang narinig ko. Nilapitan ako ni Eunice at niyakap. Congratulations! Sambit niya sa kahinalikan ako sa pisngi. Ang unang tanong na pumasok sa isip ko ay bakit niya ako binati ng congratulations. Inalalayan niya ako na umupo sa upuan na nakahanda para sa babaeng nakasalo ng bouquet at lalaking makakasalo ng garter na ihahagis ni Richard maya-maya lang. Nang oras na para mag-ipon-ipon ang mga lalaki ay bigla akong napadasal na sana kung may makakasalo man, si Leon na lang. I was holding my breath the entire moment. Pero hindi na rin naman ako lugi, dahil lahat naman ng lalaking sumali ay may hitsura. Ready na? Tanong ni Richard. Pagkahagis niya ng garter ay napapikit ako. Sana si Leon, sana si Leon. OMG! Narinig kong sambit ni Eunice sa tabi ko. Nagmulat naman ako ng mata at mabilis na tiningnan kung sino ang nakasalo niyon. My eyes widened. Everybody seemed shocked as well nang makita nilang hindi si Leon ang may hawak ng garter kundi si Sir Troy. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pakiramdam ko pinaprank ako ng mundo sa pagkakataong ito. May parte rin sa isipan ko na gustong matawa. Ayon kasi sa paniniwala, ang babaeng makakasalo ng bouquet at ang lalaking makakasalo ng garter ang susunod na ikakasal. Luis, are you okay? Tanong ni Eunice sa tabi ko. Napalunok muna ako bago tumango. Alang-inang ngumiti sa akin si Sir Troy at itinaas pa ang hawak na garter. Si Leon naman ay nagpalipat-lipat lang ang tingin sa aming dalawa. Hindi ba possible itong ganito, Richard? Tanong ni Sir Troy. Tumawa si Richard at umiling. Huwag kang ang killjoy. Kung sino ang nakasalo, sila ang secondary partners namin for tonight. At isa pa, hindi pwedeng ibigay sa ibang participant yan. Masisira ang tradisyon ng kasal. Ngumuso ako sa sinabi ni Richard. Ibig sabihin, ilalagay ko ang garter sa hita ni Rickayla. Tumaas ang kilay ni Richard, halatang pinipigilan ang ngiti. Yes, ilalagay mo sa hita ni Rickayla. Mukhang tuwang-tuwa naman ang mga bisita. May naririnig pa akong nagsiship sa aming dalawa. Gusto ko na lang masuka sa mga sinasabi ng iba and I'm sure ganoon din ang nararamdaman ni Sir Troy ngayon. Nang lumapit siya sa akin ay pinaningkitan pa niya ako ng mata. Huwag kang nagmumukhang excited dyan, sabi niya sa akin nang lumuhod di siya sa harap ko. Gusto kong matawa dahil sa sinabi niya. Ako, mukhang excited. Seryoso ba siya? Huwag kang patawa riyan, baka masipa ko yung pagmumukha mo. Narinig ko ang mahinang hagik-hikan ng mag-asawa na nasa likuran namin. Pati yung ibang nakakarinig na malapit sa amin ay tumatawa na rin. Bumaling ako kay Leon and he's smiling at me. Mukhang hindi naman siya affected. Kung sa bagay, hindi naman niya kailangang maapektuhan. Si Sir Troy lang naman ito at sanay na akong makasama ang kumag na ito. Huwag mong isagi ang kamay mo sa binti ko ha, babala ko sa kanya. Ngumisi lang siya, as if naman interesado ako sa legs mo. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Bakit naman hindi siya magiging interesado? Ang kinis at flawless kaya ng legs ko. If I remember, iyon ang kinababaliwan dati ng mga manliligaw ko. Tapos siya hindi interesado. Di huwag. Hindi ko naman kailangan ng validation from him. Lalagay ko na ha. I heard huge cheer from crowd chanting the word, higher, over and over again. Napapapitlag naman ako sa tuwing sisagi ang palad niya sa binti pataas ng hita ko. Hindi na rin ako nagsalita dahil halatang seryoso siya sa kanyang ginagawa. Higher, sigaw pa ng isang bisita. Napansin kong pinagpapawisan siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko na rin tuloy maiwasang kabahan.
Dahil bawat dampi ng kanyang palad sa balat ko ay patuloy lang sa paglakas ang tibok ng puso ko. Kulang na lang ay lumabas ito sa ribcage ko. Nang sa wakas ay huminto siya sa kanyang ginagawa, ay doon naman ako nakahinga ng maluwag. Thank God. Couple shot. Nagulat ako nang sabay kaming abutan nina Eunice at Richard ng wine glass na may lamang alak. Nang akmang iinuman ko na iyon ay biglang pinigilan ni Eunice ang braso ko at sinabing gawin namin ni Sir Troy ang couple shot, love shot. Napaismid ako. Ang dami naman nilang alam. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana hindi na lang ako sumali sa pagsalo ng bouquet. Dahil gusto ko nang matapos iyon ay mabilis kong ikanawit sa braso ni Sir Troy ang braso ko at uminom ng mabilis. Hiyawan mula sa mga audience ang siyang pumuno sa venue. Sinaman ko ng tingin si Sir Troy bago kami naglakad pabalik sa aming table. Are you okay? Tanong agad ni Leon pagkabalik ko sa upuan. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ko at marahang pinisil iyon. Okay lang. Sorry kung alam ko lang na mangyayari yun sana hindi na ako sumali. Umiling naman siya at pinagsiklop ang aming mga daliri. That's just a game so it's okay, aniya saka ngumiti. We stayed in the venue for the next 2 hours. Ang daming palaro at pakulo ng mag-asawa na ipinapagawa sa kanilang mga bisita. I can't deny the fact that the event is fun. Pero hindi ko alam na mapapagod ako. Paglabas namin ng venue ay agad kong sinabi kay Sir Troy na kay Leon ako sasabay. Hindi naman ito sumagot. Mabilis itong naglakad patungo sa kanyang sasakyan at sumakay na. Galit ba yun? Bulong ko sa sarili nang makitang umalis ito nang hindi ako nililangon. Luis, may sinasabi ka. Napabilang naman ako kay Leon at umiling. Umikot ako para sumakay sa front passenger seat ng kanyang sasakyan. Siya ang nagbukas niyon. Gentleman as ever. Nakakatuwa na mayroon palang katulad niya sa panahon ngayon. Where do you want to go? He asked the moment he entered inside the car. Napasandal ako sa backrest ng inuupuan ko at ipinikit ang aking mga mata. Inaantok ka na ba? Nagmulat ako at bumaling sa kanya. I smiled and nodded, hindi ko akalaing may drain ako ng event na iyon. Gusto mo na bang bumalik sa hotel? Muli akong tumanggo. Ngumiti naman siya sa akin at pinaandar na ang sasakyan. Habang nasa biyahe ay nagdesisyon akong ibaba ang bintana sa bantang parte ko. This will be the last night I'll be seeing this kind of view. Bumantong hininga ko at tumingin kay Leon. Uuwi na kami ng Metro Manila bukas. Sabi ko sa kanya, gusto ko lang na i-inform siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag umalis na kami ng El Nido. Nakakalungkot dahil tapos na ang bakasyon namin dito ni Sir Troy. Ang dami ko palang memories na babaunan pa uwi. Marami rin akong mamimiss sa lugar na ito. I'll stay here in El Nido for at least a week, pagkatapos ay babalik na rin ako ng Manila. Pwede tayong magkita roon. My eyes widened when I heard what he said. Talaga? Elle asked, smiling from ear to ear. Hindi ko maitago ang kaligayahan ko sa aking narinig. Nakangiti naman siyang tumanggo. Doon naman talaga nakabase ang trabaho ko. Kaya kailangan ko ring bumalik. Tatapusin ko lang ang 2-week vacation ko rito, nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang sinabi niya. Mukhang marami pa nga talaga akong hindi alam sa lalaking ito. But I am so willing to get to know him. Mamimiss mo ba ako kapag umalis ka? I bit my lower lip ang nodded. I will miss you too, aniya saka kinuha ang kaliwang kamay ko at hinalikan ito. I let myself enjoy the view outside for the last time. Sana hindi pa ito ang huling beses na pupunta ako rito. Sana dumating ang panahon na makabisita akong muli rito at sa pagkakataong Leon sana ay kasama ko na ang pamilya ko. Sir Troy, uuwi na ba talaga tayo? Tanong ko sa boss ko habang nagliligpit kami ng aming ming-e gamit sa aming kwarto. Simpleng tango lang ang isinagot niya sa akin. Napanguso naman ako. Kanina pa ako nakauwi sa hotel at kanina ko pa rin siya kinakausap pero hindi pa rin niya ako kinakausap ng maayos. Hindi ko alam kung anong problema niya. O baka may problema siya sa akin, ayaw niya lang sabihin. Sir Troy, galit ka po ba sa akin? Mahinang tanong ko habang tinutupi ng maayos ang kumot na ginamit ko. Napatingin naman ako sa couch at aling napabuntong hininga. Kahit ilang gabi lang akong nakatulog doon, nararamdaman kong mamimiss kong higa niyon.
Dahil sa lahat ng couch na natulugan ko, dito lang ako naging comfortable. Sir Troy, antag ko sa kanya nang hindi siya sumagot sa tanong ko. Napang uso akong muli. Pagkatapos kong tupiin ang kumot at ayusin ang mga unan na ginamit ko ay naglakad ako patungo sa kanya. Dahil wala siyang planong kausapin ako, ay kinulit ko siya. Mabilis akong umupo sa kama at ginulo ang mga gamit na inaayos niya. Rickhala Lewis, please. Napatitig ako sa kanya nang marinig ang boses niya. Mahina lang ito at parang napapaos. Inabot ko ang dalawa niyang kamay at sinubukang hajilapan ang kanyang tingin. It took me a few minutes to do that. Nakahinga naman ako ng maluwag. Ibig sabihin kapag ganoon ay hindi pa talaga siya tuluyang galit. Nagtatampo ka ba? Tanong ko sa kanya. Napatitig naman siya sa akin sandali pagkatapos ay bumantong hininga at naupo sa tabi ko. Not really. Nasaktan lang ako ng konti dahil iniwan mo ako kanina. Leon pala ang dahilan. Akala ko naman kasi ay ayos lang sa kanya na kay Leon ako sumabay. Kaya pala nagmadali na lang siya sa pag-alis sa venue dahil sumama ang loob niya roon. Kinuha ko ang kanyang kanang kamay at pinisil iyon. Dahil doon ay napatingin siya sa akin. You really like him, don't you? He asked. Hindi na ako nag-isip pa. Tumanggo ako agad bilang sagot sa tanong niya. Leon is a person who is worth liking for. Mabait ito at magalang. He respects and he's sure of his intentions towards me. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? I asked. Natahimik naman siya. I know at some point, ayaw niyang magka-boyfriend ako in the nearest future. Kasi kapag nangyari yun, magiging mag-isa na lang siya. At hindi na rin kami magiging katulad ng dati. Are you afraid I might leave on your side? I asked again. Nakatulala lang siya sa pader. Hinahayaan niya lang na mag-sink in sa isipan niya ang mga tanong ko sa kanya. Palagi niyang sinasabi sa akin noon na kapag nagtanong daw ako tungkol sa isang seryosong bagay, kailangan niya muna iyong pag-isipan ng mabuti bago sagutin. Ganoon naman yun, hindi ba? Kapag may boyfriend ka na, iiwan mo na ako. Kasi siya na yung magiging priority mo. There comes a time way back when I am imagining that happening to us. Iniisip ko rin kung paano ko babalansehin ang trabaho ko at ang relasyon ko kung sakali. Dagdag pa si Sir Troy na kailangan ako palagi. Hindi ko lang kasi siya boss, kaibigan ko rin siya. Kaya kapag kailangan niya ako, kailangan pumunta ako. Sanay na ako sa ganoon naming setup. Kaya naman sigurong balansehin iyon. Sagot ko, I wasn't trying to be safe. Gusto ko lang sabihin na posible rin naman ang pagbalanse sa mga ganoong bagay. Hindi naman porket magiging boyfriend ko kung sakali si Leon ay iiwan ko na ang trabaho ko at tatakbuhan ko na ang responsibilidad ko bilang kaibigan mo at pagiging ate ko sa mga kapatid mo, pawag sabihin noon, wala akong planong umalis sa tabi mo. Importante ka sa akin kahit na masama ang ugali mo.